Viva la Virgen! Viva! Yan. So, nandito po tayo ngayon sa Santo Domingo Church, pero mas kilala din sa Lanaval de Manila. Kaya naman, pinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Lanaval. Yan. At syempre kapistahan ng Santo Rosario. Kaya taunan nilang ginagawa itong festival o kapistahan ng Lanaval. At yan ang ating ikikwento para sa ating episode ngayon sa ating Misa at Mesa. Sisimba muna tayo para mas ma-feel natin yung mensahe ng Mahal na Birhen ng Lanaval. Tara! Naging bahagi na rin ng prosesyon ng Lanaval na isama ang mga santo, yung mga order of preacher ng mga santo. Kaya makikita nyo rin mamaya yung haba ng pila ng mga santo na inaalagaan ng mga Cofradia. Mga nag-aalaga ng mga santo. First time ko kasi maka-attend dito, Father Douglas, kaya ako'y namamangha pa rin at tinitignan ko rin kung paano yung tradisyon ng kanilang prosesyon at pagdiriwang. Siyempre, ibang-iba yan sa kultura ng prosesyon ng Quiapo. Yes. So medyo solemn, candlelight, pero mahabang prosesyon ang tatahakin nito kasi nga bukod sa Mahal na Birhen ng Lanaval, maraming mga santo. Maraming santo. At makikita nyo din mamaya, papakita natin dito yung iba't ibang mga life size na mga santo ng mga Dominicano. Si Maria, ang ating mahal na ina, binibigay bilang modelo, huwaran, kung paano tayo tiyak na magwawagi sa ating mga kalaban, laban sa paglago, pag-unlad ng ating pananampalataya, pakikisa sa Diyos. Ang mahalaga, tayo'y marunong katulad ni Maria, magpakumbaba, umasa sa Diyos at hindi umasa sa ating sariling kakayanan. Tandaan ninyo, meron tayong inang nagmamahal, nagbabantay, sumusubaybay, nagbibigay sa atin ng lakas. Virgen del Santissimo Rosario, ipanalangin mo kami. Amen. To redeem mankind, Christ voluntarily suffered death. I too want to give love for love, giving all my blood for you. While he was resting to adore the crucifix, his head was cut off. It was the 38th of January 1860. Santo Tomas, Kong,
David Joaquin Cristano Fernando. A Christian since childhood, he became a priest in a Dominican church. He was imprisoned many times because of his faith. Matapos tayo mag-misa sa Santo Domingo Church. Ngayon naman, ito naman ang mesa na part, no? Kanina, Mother, kumain tayo. Medyo fiesta muna tayo kanina, no? Yung pagkain natin, kakaiba, Korean, at nag-fiesta muna tayo ng ating pagkain. At dahil hindi kami makapagkwentuhan doon, dahil marami tayong mga kasalo na may bansa, kaya dito muna tayo habang Nagkakape. So, pag-usapan natin, ngayon ay umpisa ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario. At pumunta tayo sa simbahan dyan sa Santo Domingo na kilala din bilang National Shrine of the Most Holy Rosary o Lanabal. Mamaya makikita nyo sa video yung posisyon na ginanap kanina bilang pagdiriwang ng misa. Tawag natin marinal na prosesyon. Malayo-malayo sa nakagisnan natin prosesyon sapagkat ito ay napaka-solemne kung masasabi. Very solemn yung kanilang way of procession. At sinabi din kanina, no, yun ay paggunita na kung kailan nagsimula, na dinala dito, at kung paano nagtagumpay laban sa pananakot ng mga Dutches. No? Yes. Katulong ang mga Spaniards, mga Kastila para manalo tayo. Pero sa tulong yan ang Mahal na Birhen ng Lanabal. yan, siyempre yung pagdarasal ng Santo Rosario. And speaking of Rosario, Father Douglas, no? Kailan ka natuto na mag-Rosario? Natuto ako siguro grade 5. Yan, grade 5 kasi doon ako nagsimulang sumali sa Legion of Mary. Yan, sa St. Anthony sa Tingalo. At dahil meron doon Legion of Mary, so linggo-linggo mayroong pagdarasal ng Santo Rosario. So doon na yung nagsimula na maging habit ko na yung pagdarasal ng Rosario kahit hanggang ngayon. Ako naman, nagsimula ako dahil ako ay nag-aral sa Catholic School, doon tinuro. Pero sa bahay namin, alala ko, every Sunday yon nagdadasal kami ng rosary. Nagbibiroan pa nga kami. Pag sumapit na yung 9 p.m., hinto kami sa mga ginagawa namin, magyayaya na ang nanay ko. Sabi, halika na, mag-grocery na tayo. Ano nga, mag-grocery? Ayan. So, yun, rosary kami sa harapan ng aming altar, sa aming sala. At yun yung memory ko na nagsimula, no, to develop sa akin ang pagdarasal ng Santo Rosario. Siguro kami nakapag-Rosario kami bilang pamilya. Nagtatrabaho na ako. At kakaiba din yung experience namin, no? Na bago magkainan, Pasko at New Year, ay nakapag-initiate ako na makapag-Rosary kami bilang pamilya. Kakaiba na karanasan. Sana maibalik din natin, no, yung mga pamilyang sabay-sabay na nagdarasal ng Santo Rosario. I think na ibalik yan lalo na nung pandemic, no? Marami sa mga artista rin, no? Nakita natin na sila yung nagdarasal ng rosary. Siyempre, bukod sa hindi naman nakakalabas sa mga bahay, hindi nakakasimba, siguro yun yung paraan para mag-ipon-tipon at magdasal. Lalo na siyempre nung panahon ng pandemya, lahat tayo nagdadasal, naghihintay, humihiling ng lunas doon sa sakit ng COVID-19. At pwede din dahil gamit ang mga gadgets natin, no? Sa mga pwede na kasi mag-download, mag-upload ng mga how to pray the rosary or hindi mo memorize, hindi mo alam magdasal. Yan, pwede mo yung sabayan sa mga naka-download ng mga praying, how to pray the rosary. Alam mo, meron akong konting trivia lang. Nasa seminaryo tayo, si Father Douglas, tuwing sasapit ang exam, kung maalala mo, nagro-rosaryo to sa gym. Nakita kita noon, nagro-rosaryo yan sa gym bago mag-take the exam. Kasi hapon yung exam, after ng lunch, instead na magsisesta, nagdadasal ng rosaryo yan, naglalakad doon sa loob ng gym. Hindi lang naman pag-exam. Ay, di ba pag-exam yun? Para alam ko kasi exam, sabi ko, bakit yung nagdadasal ng rosary? Exam kasi. Pero totoo naman yun, no? Malaking tulong yun, no? Na
magdasal ng rosaryo bago sa lahat. Kaya nga sabi din kanina, ito ay isang mabisang armas. Kung meron kang pinagdaraanan, idaan mo sa dasal, sa pagrorosaryo. Huwag niyong mamalitin ang kapangyarihan ng Santo Rosario. Ano na itulong sa'yo? Paano mo nasabi yan, Father? Anong ginawa ng pagdarasal ng Santo Rosario sa'yo? Siyempre, yung mapatibay ka kung may mga problema na pinagdaraanan, hindi ka masiraan ng ulo, so meron laging paraan. Kasi nga, ang Rosario, o pagdarasal ng Rosario ay isang simpleng paraan na susolusyonan ng pinakamabigat na problema. Naniniwala naman ako dyan. Ako sa seminaryo natin, hindi ako sa chapel nagdadasal ng rosary. Siyempre bukod doon sa community natin, no, na nagdadasal tayo ng rosary sa loob ng chapel. Pero yung personal ko, sa rooftop ako. Nalala ko kasi doon tahimik at mag-isa lang ako. Yun na nga, kapag medyo nagmumuni-muni at medyo nabibigatan sa pinagdadaanan, sa mga problema at sa mga darating pang mga exams, lahat ng pressure na dinadasal ko ng rosary at naalala ko naman talaga na nakakapagpakalma. At syempre, matutulungan tayo ng mahal na ina. Kaya maging habit nyo din nawa ang pagdarasal ng rosaryo. Pwedeng simulan nyo muna na lagi kayong may dalang rosaryo. Hindi man sa mga bag at sa bulsa, is dala nyo yan. Laging magpapaalala na kasama ninyo ang Mahal na Birhen, tinutulungan tayo ng Mahal na Birhen, mapalapit at kapitan mo ang rosaryo para hindi ka mawala sa Diyos. Alam mo, Father, kung wala ka mang oras na magdasal ng rosaryo ng isang buo, pwede mo itong gawing installment sa loob ng isang araw. Ako ginagawa ko doon sa seminaryo, no? Doon ko sinimulan yung sa umaga, one mystery. Sa tanghali, second mystery. Sa hapon, third, fourth. Hanggang sa pagbago matulog, last mystery na lang ako. Sa ganoon, no, medyo prolong at chinap-chap ko na lang yung pagdarasal ng Santo Rosario. No, lalo na no, sa seminaryo na marami tayong ginagawang trabaho. At hindi sa pang-araw-araw, no, chinachap-chap ko. Hindi ko man ma-devote yung sarili ko ng isang buo dahil kali-kaliwa yung schedule. Kaya habang nagda-drive, ganyan, no, yun lang yung panahon ko na manahimik at magkaroon ng saglit na panahon na makapagdasal. Pwede rin yun. So maraming paraan at kung saan kayo komportable na magdasal. So basta mayroon naman yung guide, matutulungan kayo na magdasal. Pero sana, no, gaya na sinasabi namin, sana mabalik ulit yung mga pamilya na sama-sama nagdarasal. Santo Rosario. Sabi nga, the family that prays together stays together. Yan. Okay. So dito naman ulit nagtatapos ang ating edisyon, ang programa nating Misa at Mess. So, magkita tayo muli sa susunod nating episode. So, susunod nating paglalakbay kung saan yan, abangan niyo po. Ako po si Father Danichi at nais ko na rin pong i-plug yung aking vlog, no? Father Douglas. Nag-finale na ako ng aking vlog ng Italy. So, meron yung 5 parts. Please follow and subscribe din sa aking YouTube channel, Father Danichi. Wala man sa Father Douglas Padong at kung gusto nyo sumabay sa pagdarasal ng Rosario, check nyo lang yung aking YouTube channel, may Rosario po araw-araw. Kaya hanggang sa muli, para dito sa ating Misa at Mesa.